Buluran sa ikapitong taong anibersaryo ng pagpanaw. Hindi ng ating kamag-anak, ang founder ng choir na nasa ospital ngayon. Naka-record na siya. Tagapan. Tayo, tatag ng ating koro, si Dante. At ang patuloy na kagalingan ni Mary Ann Buluran upang magtuloy-tuloy ang paghilom ng kanyang operasyon. At ang intensyon ng bawat isa sa mga may utang makabayad na. Amen. Ang mga sahod ay tumaas pa. Amen. Ang mga posisyon ay ma-promote pa. Amen. At ang mga dalagat binata ay makasalain parang araw. Amen. Amen. Tumayo po tayo, tumawik. Daigdig tayo maghandog ng Santa Misa sa ngalan ng mga tanganang ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. Tayo sama-sama dumulog bilang sa angkan sa ikapitong taong anibersaryo ng pagpanaw ni Romel. Atin ialay ang ating mga panalangin sa kanya. Gayon din sa lahat ng mga tatay. Ngayon po ay Father's Day. Pagdasal natin ang ating Ama. Upang tayo maging marapat kumanap sa ating banal na pagdiriwang, ating pagsisihan, mga nagawa nating kasalanan. Sabay-sabay, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawa-nawa tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, turuan magpatawad sa mga nagkasala sa ating patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoon Kristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na luklok sa kanan, Ama, maawa ka sa amin, sapagat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ipo natin ating ulo. Pagsamasamahin ang ating mga intensyon at panalangin, ignay sa panalangin ng simbahan ngayon kay 11 linggo sa karaniwang panahon ng liturhiya. Pagdasal natin ang kaluluwa ni Romel. Pagdasal natin, bulong niyo ang pangalan ng inyong tatay. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagloob namin ay ipong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pamamahina kapag iyong iniwanan. Kaya kami po ay lagi mong tulungan upang sa pagtupad sa iyong mga kautusan, ikay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsimpo at makinig. Simpo ang maaaring bumasa mula sa angkan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Nathan kay David, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoong Diyos ng Israel. Itinalaga kitang hari sa Israel. Iniligtas kita sa kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ng iyong amo, pati ang sambahayan ni Israel at Juda. At maibibigay ko sa iyo ang higit pa riyan. Bakit mo pinaglaruan ang salita ng Panginoon at gumawa ka ng labag sa kanyang kalooban? Ipinapatay mo na si Urias. Kinuha mo pa ang kanyang asawa. Oo, ipinapatay mo ang Heteyong iyon sa mga Amonita upang makuha mo ang asawa niya. Yamang ginawa mo ang mga bagay na iyon at ako'y itinakwil mo. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan." Sinabi ni David kay Nathan, "Tunay akong nagkasala sa Panginoon." Sumagot si Nathan, "Kung kayo'y pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kalawang pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, alam naming ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Jesucristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat ang tao'y di mapawawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan, upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko mapawawalang ang Diyos. Kung ang tao pinawawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ang lahat umawit. Sumayin niyo po ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Diyos. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, inaniyahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa habag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro at lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paan ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahira ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po yun, Guro? Sinabi ni Jesus, may dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa ay 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo. Ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan na ipinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaong ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsipo at magkilay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Gandang umaga, bayan. Batiin ng kamag-anak o kaibigan ang mapagpalang umaga. Umaga. Ito po ay ikalawang pagkakataon ng inyong abang lingkod na si Father Ron ay namuno ng Santa Misa na inihahandog natin para sa kaluluwa ni Romel. Sa malayo ang tingin, akala ko yung nakasutana o parang pari ang itsura, no? Puting-puti, no? Parang seminarista dating. So atin siyang ginugunita sa araw na ito ng kanyang ika-7th year ng kanyang anibersaryo ng pagpanaw. At ngayon nga po ay bago natin i-discuss ang mga pagbasa, pakibati nyo nga ho katabi niyong tatay. Happy Father's Day! Happy Father's Day, mga tatay, tayo, mga tatay. Kayo, mga anak ko, diyan. Father. So, we will pray for our biological and spiritual fathers. At ngayon nga po, sa unang pagbasa, gusto niyo ba mapunta sa langit? Amen po ba? Amen. So, sa unang pagbasa, tularan natin ang halimbawa ni David. Ano ginawa ni Haring David? Bagamat siya ay talagang major ang kanyang pagbagsak. Siya ay nagpapatay at nang-agaw pa ng asawa. Pero, maganda sa kanya, hindi niya itinanggi, hindi niya ikinaila, hindi na siya nagagwiran. Talagang inamin na siya sa Panginoon at kay Nathan na siya ay makasalanan. So, yun ang umpisa. For us to be saved, for us to attain salvation, for us to be allowed sa kingdom of heaven, sa kaharian ng Diyos, sa kalangitan. Number 1, dito pa lamang sa lupa, kamukha ni Haring David, umamin tayo sa harap ng Diyos. Kailangan natin ang kanyang mercy, ang kanyang forgiveness. We take
our faults and mistakes, our shortcomings. Kaya habang binibigyan tayo ni Lord ng chance to make improvements bilang nanay, bilang tatay, bilang anak, ano ba yung mga dapat natin ang iwasan, iwaksi, ituwid, mga kasalanan dapat ng pagsisihan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, tapikin nyo yung balikat ng katabi mo, magsisi ka na. Magsisi ka na. Kung matagal na nagsisisi, bakit ka napakasal dyan? Iyan na naging anak mo. Hindi ka na. Not in that sense. No? Kundi, kung ano man ang ating mga shortcomings, mga kasalanang nagawa, pagsisihan. Yan po umpisa ng kaligtasan. Kaya nga kapag ikay nagsisi na, winawaksi mo na yung liko mong buhay, kinakalimutan mo na yung madilim at makasalanan nakaraan, kaya sa ikalawang pagbasa, tayo pinapayuhan ni San Pablo, dapat we must assume a new selves, bagong pagkatao, bagong being, it's no longer you that na namumuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Yan ang narinig natin sa second reading. Ayan na, sa San Pablo, sabi niya, hindi na ako, yung dating ako, kundi ang bago ng ako. At sino yun? Si Kristo. At paano ba magkakaroon ng disposisyon katulad ng sa Panginoon? Puntahan natin ang Ebanghelyo. Malinaw kay Lord, kitang-kita natin yung puso niya na walang masamang tinapay para sa kanya. Ano yung walang masamang tinapay? Kaibigan man o kaaway ang nag-imbita, kanya pinaunlakan. Isang Pariseo, kontrabida sa buhay niya, madalas siya'y minamanmanan at binabatikos, pero si Jesus, just the same, pinagbigyan, pumunta. At dito natin nakita ang dalawang uri ng pagtanggap kay Jesus. Ang unang pagtanggap na kanyang naranasan ay peke, o yung tinatawag ng plastic, pakitang tao. Di umano, tanggap siya pero hindi naman pala. At yung ikalawa, yung sincero, taimtim, wagas, dalisay, at buong pagmamahal na pagtanggap. Authentic. Kanina plastic, itong ikalawa, totoo. Ano yung peke o plastic na pagtanggap kay Jesus? Yung pinakita ng Simong Pariseo na hungkag sa hospitality and generosity. Dahil kustumbre ng mga Hudyo, pakatandaan natin, kung tanggap mo ang isang bisita na inanyayahan mo, number one, hawakan mo yung balikat, hawakan mo yung sigo, and you will say the usual greeting, the Hebrew greeting na shalom. Walang ganon, walang pagbati. Sabi nyo, shalom. Yun ang ibig sabihin, yun ang sinasabi natin pag bago mag-communion, peace be with you. No? Nagbabatian tayo, shalom. Walang ganon. Ikalawa, pag pumasok na sa bahay mo yung bisita, dadali mo sa dulang, mababang lamesa, naka-stretch ang mga paa, may lalapit na servidor na may dalang tubig batsyat tuwalya. Huhugasan ng paa. Ganun ang ginawa ni Lord sa huling hapunan. Di ba? So, ipo-foods pa. Magiging hawahan yung bisita, yung namamagipak niyang paa dahil sa alingapong, dahil hindi naman sementado mga kalsada nung panahon ng Panginoon. Ayun, napaka-refreshing nun. So, magiging hawahan. Masarap na kumain dahil malinis ka na eh. No? At ikatlo, na gesture, anointing, lalagyan ng mabangong scented na oil ng ulo mo. Yan ang costumbre nila na masarap nga naman kumain na malinis at mabango. Nakakain na ho ba kayo? Ang kasalo nyo yung mabaho at marumi. Ang hirap kumain kahit masarap ang ulam kung ang katabi mo yung may putok at may anghit. Ang hirap kumain, di ho ba? Pero maliban na lang kung gutom ka, makakain ka pa rin. Pero gano'n na mga Hudyo. Marami sila mga ritual cleansing, mga paglilinis na ginagawa sa katawan. Pero hindi isa doon, walang ginawa itong si Simong Pariseo. Kaya plastic na plastic. No? Hindi totoo. Peke. Kaya maganda rin ngayon, tanong sa ating sarili, sa ating pang pagsisimba. Meron ba mga peking nagsisimba? Ano may peking nagsisimba? Mga half-hearted, half-awake. Mga tulugang diwa. Ang katawang lupa'y narito, pero nasa isip niya, ano kaya ang ulam at kanin na naghihinta? Gutom na ako. Yun ang nasa isip niya. Ano kaya pakain ngayon ng pamilya Buluran? Nasa agahan ang isip niya. Ako rin, hindi pa nag-agahan na ba tayo? Hindi pa. So, yun yung mga ganong peking pagsisimba. Ganon ang pinakita ni Simong Pariseo. Hindi talaga tanggap si Kristo. At yung ikalawa na wagas, dalisay, totoo, authentic, ay yung pinakita at ipinamalas ng babaeng makasalanan. Nabalitaan siguro ang kabaitan nitong anak ng karpintero. Hinanap niya, wala na siyang pakialam kung anong sasabihin ng iba.
Ang una niyang ginawa, pinaghahalikan, hindi ang pisngay, kundi ang paa. Ikalawa, hinugasan, hindi ng tubig, kundi ng kanyang mga luha. Siguro pag hawak mo na ang Panginoon, talagang maiiyak ka na lang. Yung mga nagproposisyon, halimbawa sa Nazareno, sa Quiapo, mapahiran lang ng panyo, anong mga damdamin nila, sila'y tuwang-tuwa, sila'y nabiyayaan na. Yun ay imahin pa lamang ng Panginoon, rebulto ng Nazareno. Paano po kaya, isipin nyo na lang, ang hihipuin mo mismo ay si Jesus. No? Siguro ang mararamdaman, mangangalisag ang balahibo mo, lahat ng kasalanan mo, maiisip mo, maiiyak ka talaga. At siya'y nagngangak kasi talagang dumanak yung luha niya at nabasa yung paa ni Jesus. At ang kanyang ginawang basahan, tuwalya, ay ang sagradong bahagi ng katawan ng babae na tanging makakakita nito at makakahawak lamang ay ang kanyang asawa. Siguro ang kanyang mga kliyente at customer, hindi ito nahihipo. The most sacred part ng babaeng Hudyo ay ang kanyang mga buhok. Yun ang ipinangmunas sa paa ng ating Panginoon. At ikatlong ginawa niya, meron siyang isang bote ng Victoria's Secret, no? Ay, Paris Hilton yata, ano bang pabangan kung ano yung binuhos yun? Binuhos na lahat. Wagas, generously in-apply sa paa ng Panginoon. At dito na itanong ng Panginoon sa plastic niyang nag-imbitang pareseo. O Simon, may tatanong ako sa iyo. May pinautang, 500, isa 50. Hindi makabayad, parehong pinatawad. Sino ang magmamahal ng lubos doon sa nagpautang? Tama sagot ni Simon. Yung pong 500 ang utang. Kasi malaki yung pinatawad eh. Ganun din naman, bumaling siya doon sa babae. Lahat ng mga kasalanan mo, siya nang inaakusahan ng makasalanan. Lahat ng mga kasalanan mo, pinatawad ng lubusan. Kasi lubos niyang minahal ang Diyos. Mga kapatid, inuulit ko, gusto niyo bang mapunta sa langit? Amen po ba? Amen. Yun ang ating isagawa. Yun ang pinapaalala sa araw na ito. Kung gusto nating makasamang mulit makapiling itong poging-pogi at mabait niyong kamag-anak na si Romel, dito pa lamang sa lupa, pag ikay nagsimba, ibigay mo na ng taos at lubos yung nararapat mong ibigay sa Diyos. Huwag mo nang tipirin ng Diyos. Amen? Amen. Hindi naman maramot ang Diyos eh. Sino pinagdamutan na ng Diyos dito at pinabayaan sa kanyang buhay? Tayo nakararaos, may nakikita kang kanin at ulam sa plato mo, ikay nakaliligtas sa anumang kapahamakan. May hanap buhay ka, na kumikita kahit paano, may bahay na tinitirhan. Hindi mo sinapit yung sinapit ng lola nito kagabi, nasunugan ng bahay sa Kalumpang. 2 bahay po nasunog kagabi. Sa Kalumpang po, sa taas ba yan? Okay, pinagdarasal natin ang 2 nawalan ng bahay, walang tao, buti walang nasaktan, naapula naman kagad. Tulong-tulong ang mga bumbero na walang sirena, kaya bumbero nga ang sirena, pinumura na lang yung mga tricycle driver na nakahamba lang doon sa Matabi kayo alam mo naman ang mga tricyclista sa garay, mga pasaway, no? Na nakahamba lang, buti naapula. Kitang-kita ko sa kumbento, apoy, napakataas. Kasi Kalumpang, tuyo daw lumang bahay po, natira po itong sa Kristanan. Kaya tayo na iligtas sa ganun mga kapahamakan, trahedya. No? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. God is good all the time. No? Sa lahat ng panahon, mabuti ang Diyos. So kung iyong isipin, ba't ka magdadamot sa Diyos? Halimbawa, 1 oras ng pagsisimba, bakit mo ipagkakay sa Kanya? Kaya ako saludo sa pamilya at angka ng buluran, sapagat mula pa noon, kapara nung una, nandyan na kayo para maglingkod sa Diyos. Ang inyong mga boses, kaloob, ay inihahandog nyo at iniaalay kay Lord. At ang isang ahos niyo sa kamag-anak na dapat nating pagdasal ay nakaratay po ngayon sa ospital, si Kadante, na stroke. Pagdasal po natin. Yuko natin ating ulo at magmuni-muni po tayo. Tayo ba ay nagbibigay lahat-lahat pwede nating ialay sa Panginoon, sapagkat ang sino mang lubos at ganap, buong-buo na naghahandog sa Diyos, lubos din ang gantimpala at biyaya na ibibigay sa iyo ng Diyos. Lord, ayaw naming matulad kay Simon Pareseo na napaka-plastic ang naging pagtanggap sa iyo. Nais naming matulad doon sa nagpakababa na makasalanan na lumapit sa iyo at hinagka ng iyong mga paa. Nais naming maging sincero, taimtim ang aming pagsambat pagsisimba. Nawa sa aming mga pagkukulang at kasalanan, igawad mo po sa amin ang awa at ang iyong kapatawaran. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan natin, purihin ng Diyos. Sabay-sabay, pahayag. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, panin nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak sa Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matayin libing.
Nanag sa karoon ng mga iba, na may ikatlong araw ng buhay ng muli, makiat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Noon magmumulang paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magulin ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa panalangin pangkalahatan, iyuko na lamang po niyo ang inyong ulo, pagsamasamahin natin ang ating mga intentions, mga prayers ninyo para sa ating mahal na si Romel. Pagdasal niyo po siya, pagdasal niyo ang inyong mga kamag-anak, nasa ibang bansa o narito man sa bansa, mga may pinagdaraan ng krisis, sa kalusugan, sa pinansyal, sa relasyon. Pagdasal natin lahat ng tatay, bulong niyo ang pangalan ng inyong ama. At ipagdasal natin ang angkan ng buluran upang patuloy tayong maghandog ng taos at lubos sa Diyos. Amang banal, ang iyong habag ay laganap sa sanlibutan. Patawarin po kami sa marami naming kasalanan. Matuto rin nawa kaming magpatawad sa mga nagkakasala sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Kasi po, mawit sa pag-aaral. Manalangin mga kapatid, naman tayo sa sakripisyo kalagdan ni Diyos sa mga makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon, tumag-aayos sa iyong mga kamay, sa kapulian ng karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama namin lumikha kami, ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Pagkalumupong kami, huwag magkulang sa mga niukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo po ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong mga puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Yuko niyo po ang inyong ulo, place one hand sa puso niyo, buong puso, taos sa puso, taimtim mula sa puso. Magpasalamat sa mga blessings na dumating at darating pa. Sa pagkakaroon ng isang tatay, dahil kung wala ang tatay mo, wala ka. Pagpasalamat mo siya, siya may maubuhay pa. Ang manaming mga pangyarihan, tunay nga pong marapat na kayaan pasalamatan ng iyong supling na nagtaksilay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw bunga ng malasakit ang anak mong masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kukuping kami mga tinubos ng anak mong mahal ay nilo mo pong magtipon at magkapisan upang magsalos sa masaganang hapag ng buhay kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo. Ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuhos sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa na mga anghel ay sawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami po nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga kubo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Natili na katayo, ito ang atensyon sa consecration.
Ama namin banal ko ang bukalan ng kabanalan kahit sa pamamagitan ng Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa akin maging katawan at dugo na aming Panginoong Kristo. Nung gabi na ipinagkanulo siya, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, itong ang katawan niya handog para sa iyo. Alam ko at Diyos ko. Alam tayo bilang Espiritu. Hindi naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito, tinabi nito ang kalis na aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Alam ko at Diyos ko. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa po namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng anak at tinalay po namin sa tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay patuloy pong mabuklod bilang isang angkan na nagtutulong at nagmamahalan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pananalig, pag-asa, pag-ibig kay isa ni Francisco, naming Santo Papa, Jose naming Obispo, lahat ng mga pari, lalitit ang mga may karamdaman at inatitipong ang kanang buluran sa iyong harapan. Alahan mo rin po si Romel na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagaan siya ay nakaisiligis sa pagamatay, nga siya'y pumanaw ay makaisiligis sa pagabuhay. Alahan mo po ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Iyuko niyo po ang inyong ulo. Isipin niyo po ang iba pa niyong mga kamag-anak na yumao. Hindi na lahat ng nahihimlay sa libingan ito, mga kaliwa sa purgatorio na walang napanahal. Kawan po sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan po kami at paginapating lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga labiring Maria, na ina ng Diyos sa mga apostol na lahat ng mga banal katulad San Andres, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hawak-hawak na kabigit tayong awit sa ating mapagmahal, maawain nating Ama sa langit.